It's my first time to make vlog. I don't know, hindi ko alam kung paano to. But first, ipapakita ko sa inyo to my first content. Ipapakita ko sa inyo yung trabaho ko. Ito pala yung trabaho ko dito sa Luxembourg, sa Europe. Gumagawa ako ng sushi. And I work full time. And tingnan nyo yung ginagawa ko. Una, preparation. Pinas forward ko na para mabilis kasi 8 hours yan. At yan, ginagawan ko ng plastic yung tapi ko para hindi dumikit yung kanin. Shoutout pala, kaya pala ako nagbablog na ngayon kasi yung mga magulang kong marites gustong alamin yung mga pinaggagawa ko dito sa Europe. Of course, hindi naman nila ako nakikita, kaya gusto nilang malaman kung anong ginagawa ko dito. Gusto nilang makita. Kasi pag nag-video call naman kami, usap-usap lang. Kaya gusto nilang mag-vlog daw ako para ako na lang tingnan nila sa video, hindi na yung ibang vloggers. At ayun nga, may isang maliit at malaki. At ngayon gagawin ko naman yung entry, yung mga gawa na yan, ibebenta na lang. Sinupot-supot. Ayun nga. Tapos, ayun na, Pokeball yan. Nagbebenta din kami ng ganyan. Madali lang yung trabaho, pero minsan nakakapagod din kasi hindi ka makaupo. Kailangan dire-diretso yung trabaho mo. Kasi mag-isa lang ako, wala akong kapartner dyan kasi hindi naman madami yung binibenta ko at hindi naman siya madaming bumibili kasi nga ewan ko dito sa place na tinatrabahuan ko, palaging ang daming promo kasi nai-expired na lang, wala masyadong bumibili, wala siyang masyadong tao kasi nga may isang malaking market din dito nakatabi. Hindi, tatlong market silang halos magkakatabi lang na malalaki. At doon, nahati-hati yung mga tao. At ayun nga, tapos na ako sa Pokeball. Ngayon kukunin ko na yung sinaing kong kanin. Ayan, tinatanggal ko yung sa puwet kasi sunog. Hindi pwedeng may matigas pag gumagawa ka ng sushi. Kailangan lahat malambot. Ayun na nga. At gagawa ulit ako ng kanin. Kasi hindi kasya, gumagawa ako ng kanin ulit para sa kinabukasan. Araw-araw akong nagtatrabaho 5 days a week, 40 hours. Pero hindi naman 8 hours talaga yung exactly ako nagtatrabaho.
Minsan natatapos na ako 6 hours maximum. Sa next vlog ko ipapakita ko naman ginagawa ko pagtapos na lahat ng trabaho ko. Kasi yun lang naman, gumagawa ka lang naman ng sushi para ibenta, mag-prepared. Tas yun na yun. Ay, ang hirap pala magkwento, no? Ayan na, gumagawa na ako ng sushi. Mabilis lang naman siya. Mabilis lang naman siya matutunan. Yun nga lang, minsan kailangan mo ng energy kasi push ka ng push sa paglalagay ng kanin. Yung kanin na yan, mix with the vinegar and may konting asukal siguro kasi medyo matamis-tamis. Ingredient na ng company yan. Ayun, gawa ng sushi, gawa. Minsan nakaka 500 euro ako. O hindi, 700 euro a day yung ginagawa ko. Yan, sashimi. Nung una kong mga week o mga araw dyan, mabagal pa ako kasi yun nga, gusto kong maganda yung paggagawa ko. Pero pagka tumatagal na pala, kailangan na nasasanay ka na, nagiging mabilis ka na. Ayun, tapos na ako gumawa ng sushi. Ngayon nag-prepared na ako para sa bukas. Nagkakat ng fish. Yung pagkat ng fish, hindi naman yan araw-araw. 2 times a week lang. Yung sashimi, kinakat ko siya araw-araw, tsaka yung cucumber kasi nga preparation dapat bago lahat lagi. Ayan na, nagkat na ako ng fish. Ang laki ng salmon. Ewan ko ba't ang lalaki ng binigay sa akin ng amo ko ngayon. Sabi ko sa kanya, wag mo akong bibigyan ng malalaki kasi hindi din naman maganda pag ginawa ng sashimi. Ayan na nga, kinakat ko siya. Natutunan ko yan magkat kasi nag-aral ako sa isdaan din. 3 buwan. Pero ayoko magtrabaho sa isdaan dito kasi malamig. Nandoon kayo sa freezer lagi. Doon kayo magtatrabaho kasi yung isda hindi pwede sa mainit. Ayan na nga, tinatanggal ko yung tinik kasi bawal matinik yung customer. Ayun, ang daming sayang pag nagkakat ng fish kasi ang gusto lang ng amo namin ay yung meat. At ayaw naman niyang bumili ng binalatan na lahat na kasi mas mahal. Kuripot ang amo namin. Gusto niya dyan yung buo at kami nang magkakat para daw may gagawin kami. At least, hindi yung gawa lang ng sushi. Ayun, pero sa ibang sushi, yung ginagamit nila is frozen. Hindi kami gumagamit ng frozen na isda.
buong isda lagi. Kaya daw masarap. Ewan. Mga Pinoy, hindi naman tayo kumakain ng hilaw. Sila ang hihilig nila ng hilaw dito. Hilaw na karne na steak, dumudugo pa. Hilaw na isda. At ayun na nga, tapos na ako. Linis-linis, punas-punas na lang. Nag-iis lang na pagsalita ko kasi medyo nakakalimutan ko na din magtagalog. Plus waray pa ako. Plus nandito pa rin ako sa ibang lugar na ngayon. Dati nasa France kami, ngayon nasa Luxembourg naman. Kaya mag-aaral na naman ako ng Luxembourgish. Plus yung asawa ko pa ay Portuguese. Kung gusto nyong malaman yung buhay ko, follow my page and like and share, and maybe I can make more videos pag may time. At yun na nga, salamat sa oras nyo sa panonood. Ang buhay ko dito sa Luxembourg, sa Europe, yan ang trabaho ko. Maganda naman, at least may kita. Ayun na nga. Salamat. Tapos na. Linis-linis. 6 hours lang ako nagtrabaho dyan. Pero yung binabayaran sa akin is 8 hours. Yun na. Bye-bye!